Sa isang maulan na araw, isang mayamang binata ang nagmamadali patungo sa isang mahalagang pagpupulong nang mapansin niya ang isang palaboy na babae na may kasamang bata sa gitna ng malakas na ulan. Agad niyang iniabot sa babae ang susi ng kanyang bahay. Pagbalik niya kalaunan at pagpasok ng hindi nagpapahayag ng kanyang pagdating, nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Mataong araw iyon sa Leon, Mexico, kung saan dumalo si Samuel sa isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa larangan ng arkitektura sa bansa. Ang karangyaan ng paligid ay matinding kaibahan sa makataong layunin ng gabi. Bagamat puno ng glamour, ang naturang pagtitipon, ang tunay nitong layunin ay makalikom ng pondo para sa mga proyektong pabahay para sa mga nangangailangan. Mga kilalang arkitekto kabilang si Samuel ang nag-ambag ng kanilang mga disenyo at plano upang makatulong sa adhikaing ito. Kaya't naging mahalaga ang gabi upang makalikom ng sapat na pondo upang maisakatuparan ang mga proyektong ito. Isa itong pagkakataon para sa mga may kaya upang makagawa ng makabuluhang pagbabago. Habang ang iba ay itinuturing ang kaganapang ito bilang pagkakataon lamang upang ipakita ang kanilang yaman, si Samuel ay kapansin-pansin. Kilala sa kanyang natatanging talento sa arkitektura, ang kanyang pagdalo ay kasing halaga ng mga disenyong kanyang ibinahagi. Sa kabila ng kanyang mga profesional na tagumpay, madalas makita si Samuel bilang malayo sa iba, isang pagbabago na idinulot ng maagang pagkamatay ng kanyang asawa at ang responsibilidad sa kanyang may sakit na ama. Sa iba, siya ay tila malamig, ngunit para sa mga nakakakilala sa kanyang pinagdadaanan, ito ay paraan niya upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, nakasalubong ni Samuel si Maricel, isang kilalang arkitekto na tanyag sa kanyang husay at mga nagawa. Samuel, kahangahangang makita ang isang profesional na tulad mo dito, ani Maricel na may matalim na obserbasyon. Nabalitaan kong abala ka sa iyong trabaho habang inaalagaan ang iyong ama. Nakakabilib yon. Tumugon si Samuel ng may magalang na ngiti at tango, bagaman ramdam niyang hindi siya nababagay sa mababaw na kaganapang iyon. Dagdag ni Maricel, madalas tila walang saysay ang mga pagtitipon na ganito, pero minsan may mga natutuklasang higit sa inaakala. Ano nga ba talaga ang dahilan ng pagpunta mo rito? Para bang may iba kang iniisip bukod sa negosyo? Sa may kalungkutan, ngunit matapat ng ngiti, sumagot si Samuel, narito ako dahil sa tungkulin, hindi dahil sa kagustuhan. Ang buhay ko ay hindi lang umiikot sa paggawa ng mga gusali. Ito ay hinubog ng malalim na karanasan at mga aral mula sa aking ama. Sandali siyang natigilan, nagbabalik tanaw sa mga hamon ng kanyang buhay. Ang tatay ko, kahit sa mahihirap na panahon, laging tumutulong sa iba. Siya ay isang payak na tao na may malaking puso at pinalaki niya ako mag-isa. Itinuro ang mga tamang halaga sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo. Tahimik na nakinig si Maricel, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng paggalang. Bihira ang makatagpo ng taong may ganyang prinsipyo, lalo na sa tagumpay na iyong naabot. Ang iyong ama ay isang pambihirang tao. Oo, siya nga, sagot ni Samuel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para matustusan kami, mula sa pagkukumpuni ng mga gamit ng kapitbahay hanggang sa pagtuturo. Palagi niyang sinasabi na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang ari-arian, kundi sa kanyang kayang ibigay sa iba. Tumango si Maricel, lubos na naunawaan ang lalim ng mga salita ni Samuel. Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit kakaiba ka, Samuel, at kung paano mo tinatrato ang iyong buhay at propesyon. Maraming matututunan ang mga tao rito mula sa iyo. Ngumiti si Samuel, ramdam ang kanyang paggalang sa mga sinabi ni Maricel. Nagsusumikap akong mabuhay sa paraang ikararangal ng aking ama.
Itinuro niya sa akin na ang tunay na arkitektura ng buhay ay ang pagtatayo ng mga ugnayan sa pagitan ng mga tao, paglikha ng mga espasyong puno ng pag-unawa at suporta. Ibinalik ni Maricel ang ngiti ni Samuel na may tunay na respeto. Siya rin ay nagmula sa payak na simula, nagtrabaho ng walang humpay upang maabot ang rurok ng kanyang larangan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Hindi siya nagkaroon ng pamilya, isang personal na detalye na bihirang ibahagi. Pagkatapos ng pagtitipon, umuwi si Samuel sa kanyang tahanan, isang lugar na higit pa sa isang simpleng tirahan, isa na itong kanlungan. Pagdating niya, nadatnan niyang nanonood ng paborito niyang late-night TV show, ang kanyang ama, si Eduardo, na kasalukuyang nakatira kasama niya dahil sa kanyang kalusugan. Sa kabila ng kanyang mga karamdaman, nanatiling masigla ang diwa ni Eduardo at matalas ang kanyang isip. "Kumusta ang gabi, anak?" tanong niya na may matinding interes. "Marami silang nalikom. Naging maayos naman kahit napapalibutan ako ng mga taong inaakala nilang Diyos sila dahil lang sa kanilang yaman. Nakausap ko rin si Maricel tungkol sa papel natin sa lipunan," paliwanag ni Samuel habang umupo sa tabi ng kanyang ama. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumayo si Samuel at nagtungo sa kusina. "Maghahanda ako ng makakain natin. May gusto ka bang espesyal?" tanong niya habang tinatawag ito. "Kahit ano, anak. Huwag mo nang problemahin masyado ako," tugon ni Eduardo na may ngiting puno ng pagpapahalaga. Kinalaunan, habang tinutulungan niyang maghanda sa pagtulog ang kanyang ama, pinag-usapan nila ang schedule ni Samuel. "Tay, bukas ng umaga kailangan kong bumiyahe para sa meeting tungkol sa bagong proyekto. Siguradong maayos ang lahat dito at sinabi ni Ginang Martinez na dadalaw siya para tingnan ka." Habang tinutulungan siyang magkumot, tinitigan ni Eduardo si Samuel ng may pagmamahal. "Mabuti kang anak, Samuel. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Ipinagmamalaki kita." Marami nang pinagdaanan si Eduardo. Matapos silang iwan ng ina ni Samuel, mag-isa niyang pinalaki ang anak, madalas na nagigipit sa pera, ngunit palaging inuuna ang edukasyon ni Samuel. Naniniwalang ito ang susi sa mas magandang buhay. Lahat ng kinikita niya ay ipinuhunan sa pag-aaral ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng matibay na determinasyon, sinulit ni Samuel ang bawat oportunidad sa edukasyon at sa huli naging matagumpay sa larangan ng arkitektura. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya kinalimutan ang mga sakripisyo ng kanyang ama. Patuloy siyang nagbigay ng parehong dedikasyon at pasasalamat na natanggap niya noong bata pa siya. Kinabukasan, maagang gumising si Samuel upang maghanda para sa mahalagang araw. Maingat siyang nagbihis ng formal na suit na naaangkop sa kanyang crucial meeting sa kalapit na lungsod. Habang papalabas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naghihintay na ang kanyang driver na sanay na sa pang-araw-araw na gawain ni Samuel. "Parang mahihirapan tayo sa daan dahil sa bagyo, Ginoong Samuel," puna ng driver habang umaandar na ang sasakyan. "Mabigat ang trapiko sa susunod na lungsod dahil sa unos at mabagal ang kanilang pag-usad." Tahimik na pinagmamasdan ni Samuel ang pagbuhos ng ulan sa bintana, iniisip ang mga nakatakdang gawain ng araw nang biglang may tumawag sa kanyang atensyon sa tabing kalsada. Isang babae, halatang walang-wala, ang may kargang sanggol, desperadong sinisikap na protektahan ang kanyang anak mula sa malakas na ulan. Tumama ang tanawing iyon sa puso ni Samuel. "Hintuin mo ang kotse, pakisuyo. Kailangan kong tulungan ang babaeng iyon," utos niya sa driver nang walang pag-aalinlangan. Alam ng driver ang hilig ni Samuel na tumulong sa mga nangangailangan, kaya nag-alala ito. "Ginoong Samuel, kung bababa kayo ngayon, mababasa ang suit nyo at baka lalo tayong maantala,"
sa meeting nyo. Hindi na tinag si Samuel at matatag na sinabi, walang halaga ang suit at pagkaantala. Kailangan ng babae at ng kanyang anak ang agarang tulong. Binuksan niya ang pintuan ng kotse at hinarap ang malakas na ulan, lumapit sa babae upang alukin ng tulong. Maari ba kitang matulungan? Hindi dapat kayo nandito sa ulan kasama ang iyong anak. May matutuluyan ba kayo? Bahay? Hindi makapagsalita agad ang babae habang tinatakpan ang kanyang sanggol mula sa ulan. Agad itong sumagot, wala kaming matutuluyan. Hindi na ipinaliwanag pa ng babae ang kanyang kalagayan, ngunit dama ni Samuel ang pangangailangan na kumilos agad. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan, binuksan ang glove compartment at kinuha ang susi. Pagbalik sa babae, nagpakilala siya ng mabilisan, anong pangalan mo? Evelyn, sagot ng babae habang lalong idinidiin ang kanyang anak upang mapainit ito. Evelyn, ito ang mga susi ng bahay ng tatay ko. Kasalukuyan siyang nakatira sa akin kaya walang tao roon. Pwede mong gamitin ito upang makapagpahinga ka kasama ang iyong anak. Paliwanag ni Samuel habang iniaabot ang mga susi. Kailangan ko nang umalis para sa isang meeting, pero ihahatid kayo ng driver ko roon. Matapos ipagkatiwala ang susi kay Evelyn, bumalik si Samuel sa basang-basang sasakyan at inutusan ng kanyang driver. Ipagpatuloy ko na ang paglalakad papunta sa meeting. Ihatid mo si Evelyn at ang sanggol sa bahay ng tatay ko at dumaan muna sa palengke para bumili ng mga kailangan nila, pagkain, damit, diaper at anumang kakailanganin nila. Sanay na sa pagiging bukas palad ni Samuel, agad na tumugon ang driver. Naiintindihan ko, Ginoong Samuel. Aasikasuhin ko ang lahat. Matapos magpaalam kay Samuel, bumalik ang driver kay Evelyn na patuloy na pinoprotektahan ang kanyang sanggol mula sa ulan. Lumapit ito ng maingat at sinabi, huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan kang makaligtas. Inayos na ni Ginoong Samuel ang lahat para sa inyo. Gayunpaman si Evelyn na nag-iingat at nagpoprotekta sa kanyang anak ay nagpakita ng pagdududa. Hindi kita kilala. Marami na akong napanood sa TV na dapat maging maingat. Hindi ako basta nagtitiwala. Nauunawaan ang kanyang takot, sinubukan siyang kampantihin ng driver. Naiintindihan ko ang pangamba mo, pero tinitiyak kong mabuti ang layunin ni Ginoong Samuel. Ipinakita nito ang mga litrato ng kanyang pamilya mula sa kanyang wallet. Tignan mo, ama rin ako. Matagal na akong kasama ni Ginoong Samuel. Tunay siyang nagmamalasakit sa mga nangangailangan. Matamang tinitigan ni Evelyn ang mga larawan at ang tapat na kilos ng driver. Nanatili pa rin siyang maingat, ngunit may kaunting pag-asa na, kaya pumayag siyang sumama. Sumakay sila sa kotse, bit-bit ang sanggol na protektado na mula sa ulan at dumaan muna sa palengke upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan bago tumuloy sa bahay ng tatay ni Samuel. Hapon na nang matapos ang meeting ni Samuel at sinalubong siya ng kanyang driver sa labas ng gusali. Kumusta ang lahat kina Evelyn at sa sanggol? Nasa bahay na sila ng tatay niyo, sagot ng driver. Ngunit Ginoong Samuel, ibinaba ko lang sila sa bungad ng kalye. Mas madali kasing dalhin ang sasakyan doon. Bahagyang nagulat si Samuel sa desisyong iyon at banayad na sinaway. Dapat direkta mong inihatid sila sa pintuan, lalo na sa ganitong ulan at may kasamang bata. Nagpause siya, iniisip ang mabilis na takbo ng araw bago niya idinagdag. Pero ayos lang, pagod na tayong lahat. Babalik ako bukas para kumustahin sila at siguraduhing nasa maayos silang kalagayan. Habang nakatingin sa bintana ng sasakyan, dama ni Samuel ang kapanatagan sa kanyang ginawang desisyon na tumulong, bagamat nanatiling nag-aalala para kina Evelyn at sa kanyang sanggol.
Pagdating niya sa bahay, halos hindi pa siya nakakapasok nang salubungin siya ni Ginang Sanchez, ang tagapag-alaga ng kanyang ama na may hitsurang tila may balitang hindi niya inaasahan. Ginoong Samuel, pagkatapos niyong umalis, nagpasya ang inyong ama, si Ginoong Eduardo, na kunin ang susi ng bahay at pumunta roon, ani Ginang Sanchez, na may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Sinabi niyang nais niyang manatili roon ng ilang araw dahil nababagot na siya at pakiramdam niya ay medyo bumuti na ang kanyang kalusugan. Dagdag pa niya. Nagulat si Samuel sa balitang iyon. Nagpunta siya mag-isa, hindi niya dapat ginawa iyon, sagot ni Samuel. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha para sa kalusugan at kaligtasan ng kanyang ama. Pinutol siya ni Ginang Sanchez. Oo, umalis siya ng mag-isa. Naghintay muna siya hanggang makaalis ka. Alam niyang hindi mo siya papayagang umalis kung nalaman mo. Pero matigas ang kanyang ulo. Sinabi niyang malakas na raw ang pakiramdam niya at kaya na niyang mag-isa. Nang marinig ang biglaang desisyon ng kanyang ama na pumunta sa pangalawang bahay kung saan naroon sina Evelyn at ang kanyang anak, agad na naramdaman ni Samuel na may maaaring hindi magandang nangyari. Mabilis niyang inutusan ang driver na magmadali papunta roon. Habang mabilis silang bumabaybay sa kalsada, lalong tumindi ang kaba ni Samuel. Pagdating sa bahay, bumungad sa kanya ang nakabukas na pinto at ang isang ambulansya na nakaparada sa harapan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang inilalabas ng mga paramediko ang kanyang ama na nasa stretcher. Dali-dali siyang pumasok sa bahay, tinatamaan ng matinding kaba at nilapitan ng mga paramediko. Ako ang anak niya, ano pong nangyari? Tanong niya, bakas ang pagkabalisa sa kanyang boses. Ang doktor na naroon ay humarap kay Samuel at mahinahong ipinaliwanag. Ang inyong ama ay inatake sa puso. Mabuti na lang at nasa tabi niya ang inyong asawa na agad na tumawag ng ambulansya. Ang mabilis niyang pagkilos ang nagligtas ng buhay ng inyong ama. Agad na bumalot sa kanya ang halo-halong emosyon. Pag-asa na ligtas pa ang kanyang ama, pasasalamat sa maagap na aksyon ni Evelyn at matinding kaba sa muntik ng mangyari. Kasama ni Samuel ang stretcher papunta sa ambulansya, determinado na manatiling malapit sa kanyang ama sa delikadong panahong iyon. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang mga medical team na isinasakay ang kanyang ama sa sasakyan. Pag-alis ng ambulansya patungo sa ospital, bumalik si Samuel sa bahay. Hinahanap sina Evelyn at ang kanyang anak. Lumapit siya kay Evelyn, halatang balisa ngunit pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Evelyn, walang salitang makakapagpahayag ng aking pasasalamat sa ginawa mo ngayong araw. Sinabi pa ng doktor na asawa kita, sabi ni Samuel. Pilit nang ngumiti upang maibsan ang mabigat na sitwasyon. Nauunawaan ang bigat ng nangyari, mahinahong tugon ni Evelyn. Wala pong anuman, Ginoong Samuel. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Sinuwerte lang ako na nasa tamang lugar ako sa tamang pagkakataon. Napansin ni Samuel ang mga pangunahing bilihin na pinili ni Evelyn na puro mahahalagang gamit lamang. Napansin kong mga pangunahing pangangailangan lang ang kinuha mo. Pwede kang kumuha pa ng iba, alam mo. Huwag mong isipin na limitado ka, wika niya. May pag-aalala kung sapat na ba ang nakuha ni Evelyn para sa kanila. Tinitigan siya ni Evelyn at sa kanyang mga mata ay naaninag ang pagsasamang pasalamat at pag-aalangan. Ayaw kong magmalabis sa iniaalok mo. Sobra-sobra na ang kabutihan mo sa amin, sagot ni Evelyn nang may pagpapakumbaba. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila, tila lalong nagpatibay sa kanilang koneksyon. Naramdaman ni Samuel ang pangangailangan na mas makilala si Evelyn. Evelyn, gusto kong malaman ang tungkol sa pinagdaanan mo at ng anak mo. Paano kayo napunta sa ganitong sitwasyon? Handa akong makinig kung nais mong ibahagi. Alok niya, kitang-kita ang kanyang sinseridad.
Huminga ng malalim si Evelyn, pinag-iisipang mabuti kung ibabahagi niya ang kanyang kwento. Tumingin siya sa kanyang anak, saka bumaling muli kay Samuel bago nagsimula. Wala akong naging ina, panimula niya, at ang ama ko ay parang estranghero lamang. Nawala siya sa alkoholismo at halos hindi ako kinikilala. Tahimik na nakinig si Samuel, nararamdaman ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Palagi kong pinangarap na makapag-aral, pero tutol ang tatay ko. Palihim akong nagbabasa tuwing lasing na siya at nakatulog habang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Saglit siyang tumigil, tila nahuhulog sa kanyang mga alaala. Habang lumilipas ang panahon, lalo lang lumala ang sitwasyon. Lumubog ng husto ang aking ama sa bisyo at kahit anong gawin ko, hindi ko siya kayang baguhin. Minsan, nakakatakot siya. Hanggang sa nakilala ko ang isang lalaking akala ko ay perpekto, mabait. Magkasama kami hanggang malaman niyang buntis ako. Sa puntong iyon, natakot ako pero umaasa akong makapagsisimula ng isang pamilya. Bumagsak ang tono ng kanyang boses, puno ng kalungkutan. Pero iniwan niya ako nang malaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Nawala siya at hindi ko na siya muling nakita. Naitago ko ang aking pagbubuntis ng ilang panahon pero nang malaman ito ng ama ko, napahinto siya, kita ang kirot sa kanyang mukha. Nagalit siya ng husto at pinalayas ako nang hindi man lang ako pinakinggan. Paano ka nakaligtas? Tanong ni Samuel, bakas ang malalim na pag-unawa sa kanyang boses. Namamalimos ako. Tumira ako sa kalye at ang mga tao roon ang sumuporta sa akin nang ipanganak ko ang anak ko. Nakakatakot. Hindi ka pwedeng magtiwala sa kahit sino, pero kailangan kong maging matatag para sa kanya. Pinagmasdan ni Samuel si Evelyn nang may paghanga. Napakatindi ng tibay na ipinakita mo. Isa itong kwento ng matinding pagdurusa. Nagbigay ng mapait na ngiti si Evelyn. Wala akong ibang pagpipilian, mahirap ang buhay pero hindi ako sumuko. Para sa anak ko, handa akong pagdaanan ulit ang lahat ng iyon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, patuloy ni Evelyn, nanginginig ang boses. Nang makita ko ang mga libro sa bahay ng iyong ama, para akong nakatagpo ng paraiso. Mahal ko ang pagbabasa, pero hindi ko kailanman naranasang magkaroon ng ganoon karaming libro. Ngumiti si Samuel ng buong init. Malaya kang basahin ang kahit alin doon gaano mo man gustuhin. Ituring mo na rin silang sayo. Bago umalis, iniabot ni Samuel ang isang sobre kay Evelyn. Ito ay maliit na tulong para sa mga gastusin nyo, sabi niya ng marahan. Naramdaman ni Evelyn ang bigat ng sobre at nag-aalangan itong binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang halaga sa loob. Samuel, sobra ito. Hindi ko kayang tanggapin ito. Utal-utal niyang sabi, labis na nagulat. Pakiusap, tanggapin mo ito, sabi ni Samuel nang may mapanatag ng ngiti. Mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Gamitin mo para sa damit, pagkain o anumang kailangan nyo ng anak mo. Napuno ng luha ang mga mata ni Evelyn habang nagsalita. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan ng sapat. Hindi ka lang nagbibigay ng tulong, binibigyan mo ako ng pag-asa. Sandaling katahimikan ang sumunod, puno ng bigat ng kanyang taus-pusong pasasalamat. Maya-maya, nagtanong siya nang may pag-aalangan. Pwede ko bang itanong kung ikaw ay may asawa? Huminga ng malalim si Samuel, saglit na dumilim ang kanyang ekspresyon. May asawa ako noon. Panimula niya mahina ang kanyang boses. Namatay siya sa isang aksidente. 1 buwan pa lang matapos kaming ikasal, 3 taon na ang nakalipas. Tinakpan ni Evelyn ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, halatang nagulat at puno ng simpatya. Pasensya na, hindi ko alam. Umiling si Samuel, bahagyang ngumiti ng mapait. Ayos lang, mahirap ito pero natanggap ko na rin sa paglipas ng panahon. Nananatili ang sakit pero itinutulak tayo ng buhay na magpatuloy, hindi ba?
Tumango si Evelyn, nararamdaman ang ugnayan nila ni Samuel na tila pinagtagpo sila ng kanilang parehong karanasan sa pagkawala at paghihirap. Tumayo si Samuel, hawak ang kanyang mga susi. Kailangan ko nang umalis, pero pakiusap, ituring mong tahanan mo ito. At tandaan, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Maraming salamat, Samuel, sagot ni Evelyn nang may taos-pusong init. Ngumiti siya ng malungkot. Mag-ingat ka, Evelyn, at tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa kanyang mga huling salita, umalis si Samuel. Naiwan si Evelyn sa kanyang kinauupuan, niyayakap ng bagong damdamin ng suporta at hindi na gaanong pakiramdam ng pag-iisa. Pag-uwi ni Samuel, nanatiling abala ang kanyang isip sa naging pag-uusap nila ni Evelyn. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang ama sa ospital, na bagaman nasa maayos na kalagayan na, ay nangangailangan pa rin ng tuloy-tuloy na pag-aalaga. Ibinahagi ni Samuel sa kanyang ama ang kwento ni Evelyn at ng kanyang anak, kung paano naging instrumental si Evelyn sa araw ng kanyang sakit at ang mga pinagdaanan nito sa buhay. Tahimik na nakinig ang kanyang ama, bakas ang pagkaantig sa mukha nito. Mabuti ang ginawa mo, anak. Mukhang matapang at kahangahangang babae si Evelyn, sabi nito, mahina ngunit puno ng pagmamalaki ang kanyang tinig. Nakakatuwang malaman na lumaki kang isang mabuting tao na may malasakit sa iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng lakas upang palakihin ka ng tama. Nagbahagi sila ng isang tahimik na sandali, parehong nalulubog sa kanilang mga iniisip. Pagkatapos, tila malalim ang iniisip ng kanyang ama nang iminungkahi. Bakit hindi natin imbitahan sina Evelyn at ang kanyang anak na manirahan ng mas malapit marahil dito sa bahay natin? Magdadala ito ng buhay sa ating tahanan at hindi ka na rin kailangang bumiyahe ng malayo para makita sila. Pinag-isipan ni Samuel ang mungkahi ng kanyang ama. Ang ideya na magkaroon ng sina Evelyn at ang kanyang anak sa malapit ay nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang damdamin at ang pag-asang makita ang kanyang ama na nagtatamasa ng mas maraming kasamang makausap ay tila makakabuti para sa lahat. Mukhang magandang plano yun, Tay. Kakausapin ko si Evelyn tungkol dito. Siguradong magiging mas masigla ang bahay natin kapag kasama natin sila, sinabi ni Samuel sa kanyang ama, na ngumiti ng maluwang, tuwang-tuwa sa ideya. Ang pagkakaroon ng isang bata rito ay magpapasaya sa lugar. Masyadong tahimik dito kapag nasa trabaho ka. Dalang-dala ng bagong ideyang ito, nagpaalam si Samuel sa kanyang ama sa ospital. Ipinangakong pag-iisipan ng mabuti ang mungkahi at pag-uusapan ito kay Evelyn. Umalis siya na may optimismo, iniisip kung anong pagbabago ang maaring idulot nito sa kanilang hinaharap. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw na ginugol sa mahalagang proyekto, pagod ngunit determinadong nagmaneho si Samuel patungo sa tinutuluyan ni na Evelyn. Habang papalapit, iniisip niya kung paano ihaharap ang kanyang mungkahi. Pagdating niya, nakita niyang inaayos ni Evelyn ang sala habang tahimik na naglalaro ang kanyang anak sa sahig. Evelyn, may mahalaga akong nais pag-usapan sa iyo, ani Samuel habang umupo malapit sa kanya. Nakita ang kuryosidad sa mukha ni Evelyn. Ano iyon, Samuel? Huminga ng malalim si Samuel, inaayos ang kanyang mga iniisip. Maluwag ang bahay namin at mula nang magkasakit ang aking ama, naging sobrang tahimik doon. Mahilig siyang magbasa at alam kong pareho niyo itong hilig. Kaya't baka magustuhan mo na magkasama kayo. Maaari rin siyang makatulong sa iyong pag-aaral kung nais mo. Namangha si Evelyn sa mungkahing iyon. Ibig mo bang sabihin, nais mong lumipat kaming mag-ina sa bahay niyo? Oo, kumpirmadong sagot ni Samuel. Magiging masaya kaming kasama kayo. Makakatulong ito upang mapasigla ang aking ama at magkakaroon ka ng ligtas na matutuluyan at walang limitasyong akses sa mga libro.
Saglit na tumahimik si Evelyn, iniisip ang kanyang alok. Napakagandang pagkakataon nito, Samuel. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat. Malaking tulong ito para sa akin at sa anak ko at matutuwa akong makapagpatuloy sa aking pag-aaral. Napangiti si Samuel, bakas sa kanyang mukha ang ginhawa at tuwa sa tugon ni Evelyn. Kung ganoon, ayos na. Tiyak kong makakabuti ito para sa ating lahat. Punong-puno ng pasasalamat, agad na nagsimulang mag-impake si Evelyn ng kanilang mga gamit. Di nagtagal, lumipat sila sa bahay ni Samuel na may pusong umaapaw sa pag-asa para sa kanyang edukasyon at mas maliwanag na hinaharap. Pagdating nila sa bahay, hindi napigilan ni Evelyn ang paghanga. "Samuel, napakaganda ng bahay mo. Napakahusay mong arkitekto," ani niya habang masusing tinitingnan ang paligid. Ngumiti si Samuel ng may pasasalamat. "Salamat, Evelyn. Sana'y maging komportable kayo ng anak mo dito." Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang ugnayan ni na Evelyn at Ginoo Sanchez, ang ama ni Samuel. Mahilig magbasa si Ginoo Sanchez at masigasig niyang ipinakita kay Evelyn ang kanyang mga paboritong libro. Iniabot ni Ginoo Sanchez sa kanya ang isang lumang libro at sinabing, "Paborito ko ito noong araw. Sigurado akong magugustuhan mo." Tinanggap ni Evelyn ang libro habang maingat na sinusuri ang mga pahinang may edad na. "Mukhang kawili-wili ito. Maraming salamat sa pagbabahagi nito sa akin, Ginoo Sanchez," aniya. Ramdam ang natatanging koneksyon na nabubuo sa kanilang dalawa. Dahil sa maingat at maalagang pagtrato ni Evelyn, nagpasya si Samuel na bitawan ang tagapag-alaga ng kanyang ama. Nagboluntaryo si Evelyn na alagaan si Ginoo Sanchez tuwing wala si Samuel. Inalagaan niya ito ng may respeto at init ng loob, bagay na lubos na pinahahalagahan ni Ginoo Sanchez, kasama na ang kanilang presensya ni Evelyn at ng kanyang anak. Madalas, ipahayag ni Evelyn ang kanyang pasasalamat para sa bagong buhay na tinatamasa niya. "Ang pag-aalaga sa iyong ama ay nagbibigay sa akin ng saya. Napakalaki ng kabutihang ipinakita ni Samuel sa akin at sa aking anak. Tama lang na gawin ko ito para sa kanya." Madalas niyang sabihin, tumango si Samuel ng may pasasalamat. "Naging bahagi ka na ng aming pamilya, Evelyn. Lubos kaming nagpapasalamat ng aking ama na kasama namin kayo ng anak mo." Habang unti-unting nagiging komportable si Evelyn sa tirahan ni Samuel, nais niyang bigyan si Evelyn ng higit pa sa matutuluyan. Gusto niyang tiyakin ang kanyang kasiguraduhan maging sa pananalapi. Isang hapon sa kusina, sinimulan niya ang isang bagong paksa. "Evelyn, may iniisip ako," panimula ni Samuel. "Dapat kang tumanggap ng sahod. Ang lahat ng ginagawa mo, ang pag-aalaga sa aking ama at ang pamamahala sa bahay, ay hindi matatawaran. Mahalaga na magkaroon ka ng sarili mong pera." Nagulat si Evelyn at agad na tumugon, "Hindi naman talaga kinakailangan niyon, Samuel. Napakarami na nang ibinigay niyo para sa amin ng anak ko. Gayunpaman, mahalaga sa akin na maranasan mo ang kalayaan at kasarinlan." Matatag na sagot ni Samuel, "Gusto kong magkaroon ka ng kakayahang bilhin ang mga kailangan mo at ng iyong anak nang hindi nagdadalawang isip." Naantig ang damdamin ni Evelyn at halos mapaluha siya. "Salamat, Samuel. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito sa akin. Matagal na rin mula nung huli akong nakaramdam ng ganitong pagpapahalaga at kalayaan." Matapos ang pag-uusap na iyon, nagsimulang tumanggap si Evelyn ng regular na sahod mula kay Samuel na siyang unang pagkakataon sa maraming taon na nakaranas siya ng pinansyal na kasarinlan. Nagawa niyang bumili ng bagong damit para sa kanyang anak, pumili ng mga libro para sa sarili at magtabi ng kaunting ipon para sa hinaharap. Lahat ng ito nang hindi kinakailangang manghingi o magpaalam. Ang bagong kalayaang ito ay nagbigay ng ningning sa kanyang mga mata.
na lalong nagpatibay sa kanyang tiwala sa sarili at seguridad. Unti-unti lumalim ang ugnayan ni Samuel at Evelyn, nagiging mas maalab at puno ng lambing. Natutuwang kasama ni Samuel ang batang si Irene, anak ni Evelyn, at madalas silang naglalakad-lakad ng magkasama. Sa mga paglalakad na ito, ibinabahagi ni Samuel ang kanyang pagmamahal sa arkitektura kay Evelyn na buong interes na sinisipsip ang bawat detalye. Tinanggap din ni Evelyn ng buong puso ang mga librong inirerekomenda ni Samuel na lalong nagpayaman sa kanilang koneksyon. Sa paglipas ng panahon, ang pagmamahal nilang dalawa ay dahan-dahang umusbong at lumalim. Naramdaman ni Evelyn na nahuhulog ang kanyang loob kay Samuel, ngunit nag-aalinlangan siyang ipahayag ito. Hindi sigurado kung ano ang maaaring mangyari. Isang maaliwalas na gabi habang magkasamang pinagmamasdan ang paglubog ng araw mula sa balkonahe, naglakas loob si Samuel na magtapat ng kanyang nararamdaman sa kanyang ama. "Samuel, ano ang bumabagabag sa iyo?" tanong ng kanyang ama. Sa tingin ko, nahulog na ang loob ko kay Evelyn. Matagal na rin mula nang maramdaman ko ito. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Pagtatapat ni Samuel. Ngumiti ang kanyang ama, puno ng karunungan. "Anak, maikli ang buhay para magpatumpik-tumpik. Kung mayroon kang nararamdaman para kay Evelyn, ipahayag mo ito. Karapat-dapat kang maging masaya." Napaisip si Samuel sa sinabi ng kanyang ama. Sa tingin niyo ba, paano kung hindi niya ako pareho ng nararamdaman? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. At sa nakikita ko, ang paraan ng pagtingin niya sa iyo ay nagpapakita ng lahat. Panatag na sagot ng kanyang ama. Buhat ng inspirasyon mula sa payo ng kanyang ama, nagdesisyon si Samuel na oras na upang kausapin si Evelyn. Nais niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman at malaman kung ito'y kapwa nararamdaman din ni Evelyn. Punong-puno ng kaba at pag-asa, pinagplanuhan niya kung paano haharapin ang usapan. Umaasang pareho ang nararamdaman ni Evelyn. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Irene, nakaupo si Evelyn sa sala, abala sa pagbabasa ng libro, nang lumapit si Samuel. Umupo siya sa tabi nito, ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang tahimik na ginhawa sa pagitan nila ay naputol ng magsalita si Samuel sa isang mahinahon ngunit hindi sigurado na tinig. "Evelyn, maaari ba kitang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay?" Panimula ni Samuel habang tinititigan ito. Ibinaba ni Evelyn ang kanyang libro at humarap sa kanya, nakikita ang pagiging bukas sa kanyang mukha. "Siyempre, Samuel, ano ang nasa isip mo?" Huminga ng malalim si Samuel, pilit na kinakalap ang lakas ng loob. "Sa mga nagdaang araw, lumalim ang nararamdaman ko para sa iyo, higit pa sa pagkakaibigan. Ang presensya mo ay nagbigay ng bagong sigla sa aking buhay at sa aming tahanan. Ang pagmamahal ko para sa iyo at kay Irene ay lumalim ng higit pa sa inaakala ko." Pagtatapat niya, naramdaman ni Evelyn ang mabilis na pagpitik ng kanyang puso, labis na naantig at nagulat sa katapatan ni Samuel. "Samuel, pareho ang nararamdaman ko," tugon ni Evelyn, halos nanginginig ang tinig. "Napakabuti mo sa amin." Hinawakan ni Samuel ang kamay ni Evelyn ng marahan. "Evelyn, nais kitang suportahan, hindi lamang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit. Ikinagagalak kong maging bahagi ng buhay ni Irene at mahalin siya na parang sarili kong anak," wika niya ng buong puso. Napaluha si Evelyn, labis na tinamaan ng mga salita ni Samuel. "Napakalaking bagay nito sa amin. Itinuturing na rin namin ni Irene na pamilya ka na," sabi niya ng marahan. Mula sa sandaling iyon, lalong lumalim ang ugnayan ni Samuel at Evelyn. Nang samahan ni Evelyn si Samuel sa mga sosyal at profesional na pagtitipon, iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao.
May ilan na nagbigay ng masasakit na komento, tinatawag siyang pulubing inampon ni Samuel, habang ang iba naman ay nagtatapon ng malamig na tingin at pabulong na nagsasalita sa kanilang likuran. Ngunit binaliwala ni Samuel ang mga kritisismo, palaging pinapalakas ang loob ni Evelyn na unti-unting nagkaroon ng higit na tiwala sa sarili sa piling niya. Isang gabi sa isang elegante at sopistikadong cocktail party na ginanap sa isang art gallery, lumapit sa kanila si Ginang Maricel, isang kilalang personalidad sa social circle ni Samuel na may dalang palakaibigang ngiti. Magandang gabi, Samuel, Evelyn. Ang saya kong makita kayong dalawa rito. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong relasyon at nais kong batiin kayo, ani Maricel, na ang tono ay mainit at imbitado. Salamat Maricel, sagot ni Evelyn, bahagyang naiilang sa matalim na tingin ni Maricel, ngunit nagawa niyang manatiling kalmado. Bago ko makalimutan, nais ko kayong imbitahan sa isang hapunan sa aking tahanan sa susunod na linggo. Ikinagagalak kong maging host para sa inyo, alok ni Maricel habang nakatingin sa kanilang dalawa. Saglit na natigilan si Samuel, pakiramdam ay may obligasyong tanggapin ang imbitasyon at tumingin kay Evelyn bago sumagot. Ikinalulugod namin yon, Ginang Maricel. Salamat sa imbitasyon, sagot niya nang may magalang na ngiti. Tila nasiyahan si Maricel sa kanilang pagtanggap. Mabuti, inaasahan ko ang gabi na iyon. Magiging masaya ito. Magkita-kita tayo doon, sabi niya bago sila iniwan. Pagkaalis ni Maricel, humarap si Samuel kay Evelyn. Pasensya na, akala ko dapat nating tanggapin. Sana okay lang sa'yo, sabi niya, may bahagyang pag-aalala. Tumango si Evelyn bilang pagtanggap sa kanyang desisyon. Ayos lang Samuel, baka maging isang kawili-wiling karanasan ito, sagot niya na may bahid ng pag-asa sa kanyang tinig. Nagpatuloy sila sa pagdalo sa party, ngunit ang paparating na hapunan sa bahay ni Maricel ay nanatiling nasa kanilang isipan, naghahalo ang kuryosidad at pag-iingat. Nang dumating ang araw ng hapunan, maayos na nagbihis sina Samuel at Evelyn para sa okasyon at namangha sa pagdating sa tahanan ni Maricel na dinisenyo ng may sukdulang pag-iingat. Ang kagandahan ng arkitektura ay kapansin-pansin. Bawat detalye ay nagpapakita ng estado ni Maricel bilang isang kilalang arkitekto. Ang disenyo ay may balanseng pagsasanib ng modernong estilo at klasikal na elemento na lumilikha ng isang kahanga-hanga ngunit tila malamig na kapaligiran. Pagpasok nila, masiglang sinalubong sila ni Maricel at inihatid sa kanilang mga upuan. Habang pinagmamasdan ang paligid, pinuri ni Evelyn ang tahanan ni Maricel. Napakaganda ng tahanan mo, Ginang Maricel, ani Evelyn, pilit na tinatago ang nararamdamang lamig ng lugar. Maraming salamat, Evelyn. Pinag-isipan ko ng husto ang bawat detalye, sagot ni Maricel, bakas ang pagmamalaki sa kanyang tinig at ngiti. Nanatiling nakatitig si Maricel kay Evelyn, puno ng emosyon na matagal nang pinipigil. Habang lumalalim ang usapan, tila bumibigat ang bawat salita. Sa wakas, nagtanong si Samuel, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ginang Maricel, patawarin niyo ako, pero tila nawawala ako sa usapang ito. Maaari niyo bang ipaliwanag kung bakit niyo kami inimbitahan dito ngayong gabi? Huminga ng malalim si Maricel na para bang naghahanda sa bigat ng kanyang sasabihin. Tumayo siya, lumapit sa isang estante at kinuha ang isang lumang photo album. Bumalik siya sa kanilang upuan, nagbukas ng isang partikular na pahina at inabot ito kay Samuel at Evelyn. Nakita nila ang larawan ni Maricel noong kabataan nito, halatang nagdadalang tao. Sandaling pinagmasdan ni na Samuel at Evelyn ang larawan, ngunit hindi nila agad maunawaan ang koneksyon. Nasaan ang bata? Tanong ni Samuel, sinusubukang makita ang kabuuan ng sitwasyon.
Puno ng luha ang mga mata ni Maricel habang itinuro niya si Evelyn. Ang kanyang tinig ay bahagyang nababasag. Nandito ang bata. Ikaw ang batang iyon, Evelyn. Halos huminto ang pagtakbo ng oras sa paligid nila nang unti-unting lumubog ang bigat ng mga salita ni Maricel. Nakapako ang tingin ni Evelyn kay Maricel, halos hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang boses nang tanungin niya, "Ako ang anak mo?" Tumango si Maricel, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Imposible yata yan, Maricel, putol ni Samuel, na hindi maitago ang pagdududa sa kanyang boses. Hindi kailanman nakilala ni Evelyn ang kanyang ina. Paano ka nakakasigurado na siya ang anak mo? Nakatitig si Evelyn kay Maricel at kay Samuel habang ang kanyang isip ay pilit na binubuo ang pira-pirasong kwento. Sa mga matang puno ng kalungkutan, sinimulan ni Maricel ang kanyang paglalahad. Noong kabataan ko, nakilala ko ang ama ni Evelyn. Mukha siyang mabuti kahit na mayroon siyang laban sa alak. Naging magkasama kami at kalaunan ay nalaman kong buntis ako. Pero pagkatapos ipanganak si Evelyn, nagbago siya, naging marahas siya. Napatigil si Maricel, tila sinasariwa ang nakaraan. Noong araw na lumabas kami mula sa ospital, tinangay niya si Evelyn. Nawala siya ng parang bula, hindi ko na sila muling nakita. Tahimik ang paligid habang ipinagpatuloy ni Maricel, puno ng kirot at determinasyon ang kanyang boses. Ginawa ko ang lahat para mahanap siya. Nag-hire ako ng mga pribadong investigador. Gumastos ng malalaking halaga pero walang nangyari, para bang nawala sila sa mundo. Tahimik na nakikinig si Evelyn, tinatanggap ang bawat salita habang nilalabanan ang halo-halong emosyon, galit sa mga taong nawala sa kanyang buhay at unti-unting pag-unawa sa hirap na pinagdaanan ni Maricel. So, ang tinuring kong ama ay, "Kinidnap pala ako mula sa'yo?" Tanong ni Evelyn, nanginginig ang boses habang iniisip ang bigat ng sitwasyon. Tumango si Maricel, tuluyang bumuhos ang kanyang luha. "Oo, Evelyn, tinangay niya ang pinakamahalagang bahagi ng aking buhay at ginugol ko ang maraming taon para hanapin ka." Habang lumalalim ang tensyon, nagtanong si Evelyn, puno ng alinlangan, "Paano ka nakakasigurado na ako nga ang anak mo? At bakit ngayon mo lang sinabi ito?" Muling bumakas sa mukha ni Maricel ang damdaming pinaghalong ginhawa at kirot. "Noong una kitang makita sa event kasama si Samuel, may naramdaman akong hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi ko yun maalis sa isipan ko. Mayroon kang natatanging marka sa iyong kamay, katulad ng akin. Ang huling alaala ko sa iyo noong hawak-hawak kita." Nagpatuloy si Maricel, ang kanyang tinig ay punong-puno ng emosyon. "Matapos ang tagpong iyon, nag-hire ulit ako ng investigador na matagal ko ng pinagkakatiwalaan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa iyo. Dahan-dahan, nagsimulang mabuo ang mga piraso ng kwento. Natunto namin ang iyong ama. Natagpuan namin siyang lasing at palaboy sa kalye, isang anino na lamang ng lalaking minsan kong minahal. Sa kalagitnaan ng kanyang kahinaan, tinanong siya ng investigador at inamin niya ang lahat. Inamin niyang tinangay kanya mula sa akin. Ang katotohanan na hindi kanya kailanman inirehistro at palagi niyang iniiwasan ang formal na trabaho upang hindi siya mahanap. Lahat ng iyon ay bunga ng kanyang paranoia, paliwanag ni Maricel. Tahimik na nakikinig si Evelyn, unti-unting nabubuo sa kanyang isip ang malagim na katotohanan. Nabuhay siya ng may takot, hinila ako sa dilim na iyon kasama niya, bulong niya, tinatanggap ang bigat ng kwento ni Maricel. Pinagmamasdan ni Samuel ang palitan sa pagitan ni na Evelyn at Maricel, hindi pa rin makapaniwala. Hindi ka panipaniwala ang lahat ng ito, sa lahat ng panahong ito. Nanginginig ang boses ni Evelyn habang nagsalita. "Hindi ko kailanman inisip na mangyayari ang ganito sa buhay ko.
Napakabigat. Tumango si Maricel, may luha pa rin sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, anak. Isang malaking gulat ito para sa ating lahat. Pagkatapos inihayag ni Maricel, kahit sa kabila ng kanyang mga ginawa, inayos ko na mailipat siya sa isang care facility kung saan siya na-diagnose na may schizophrenia. Doon na niya gugugulin ang natitira niyang mga araw. Nagulat si Samuel sa narinig at nagtanong, "Ginawa mo iyon kahit sa lahat ng dinanas niyo ni Evelyn sa kanya?" Bumuntong hininga si Maricel at tumugon, "Oo. Sa kabila ng lahat, siya ay isang may sakit na tao na nangangailangan ng habag. Matagal akong nagkimkim ng galit sa kanya. Ngunit ngayong nasa harap ko na ang aking anak, ang kaligayahang nararamdaman ko ay higit sa lahat. Hindi ko kayang kumapit pa sa negatibidad sa hinaharap." Tinitigan ni Evelyn si Maricel. Puno ng pasasalamat at pagkalito ang kanyang damdamin. "Salamat sa ginawa mo, Maricel. Mahirap pang unawain ang lahat ngayon, pero nagpapasalamat akong inalagaan mo siya. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang ama ko." Matapos ang mga matatalim na revelasyon at ang kanilang muling pagkikita, lubhang nagbago ang buhay ni Evelyn. Madalas siyang bumisita sa bahay ni Maricel at pareho silang nagsikap na buuin ang ugnayang nawala sa loob ng mahabang panahon. Isang araw habang nag-uusap sila ng taos-puso sa terasa ng malawak na tahanan ni Maricel, tinanong nito si Evelyn tungkol sa kanyang mga pangarap. "May interes kang ituloy ang iyong edukasyon, hindi ba?" May ningning ng pag-asa sa mga mata ni Evelyn. Sumagot siya, "Oo, matagal ko nang pinapangarap na mag-aral ng arkitektura, pero hindi ko ito nagawa noon." Ngumiti si Maricel ng mainit at nagwika, "Kung ganoon, gawing realidad natin ang pangarap na iyan. Gusto kitang ipa-enroll sa pinakamahusay na paaralan ng arkitektura sa bansa. Ako na ang bahala sa lahat ng kailangan." Saglit na natigilan si Evelyn, ramdam ang matinding emosyon. "Gagawin mo talaga iyon para sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat," sabi niya, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Inabot ni Maricel ang kamay ni Evelyn at mahigpit itong hinawakan. "Matapos ang lahat ng nawala sa atin, ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. At mayroon pang iba," dagdag ni Maricel. "Ipinapagawa ko ang isang silid dito para kay Clarita. Plano kong maging bahagi ng bawat sandali ng paglaki niya, isang bagay na labis kong pinagsisisihang hindi ko nagawa para sa'yo." Hindi na napigilan ni Evelyn ang pagbuhos ng kanyang luha, halo ng saya at ginhawa. "Napakalaking bagay ng mga salitang iyon para sa akin, Maricel. Matutuwa si Clarita na magkaroon ng lola na tulad mo." Habang naglalaro si Clarita sa hardin, lalong naging emosyonal ang usapan ng mag-ina. Ibinahagi ni Maricel ang kanyang pag-asa. "Ang pinakadakilang pangarap ko mula nang matagpuan kita ay mahalin mo ako bilang iyong ina. Alam kong bago pa lamang ito sa iyo at nirerespeto ko ang takbo ng damdamin mo. Gagawin ko ang lahat upang mapatunayan ko na karapat-dapat ako sa titulong iyon." Naantig sa taos-pusong sinabi ni Maricel, buong puso ring tumugon si Evelyn, "Maricel, napakarami mo ng ginagawa para sa amin. Pinahahalagahan ko ang bawat ginagawa mo. Alam kong lalong lalalim ang ating ugnayan." Habang lumilipas ang panahon, natural na lumalim ang ugnayan nila. Madalas dumalaw si Evelyn kay Maricel at si Clarita na tuwang-tuwa sa bahay ng kanyang lola ay nagdala ng saya at tawanan. Unti-unting napuno ng buhay at init ang dating tahimik na tahanan. Mga tao nang lumipas at si Evelyn na malapit nang makatapos sa kanyang kursong arkitektura ay nag-aaral para sa kanyang nalalapit na pagtatapos. Matapos mapagtagumpayan ang napakaraming hamon, handa na siyang ipagdiwang ang makabuluhang tagumpay na ito. Sa araw ng kanyang graduation, napuno ang venue ng mga guro, pamilya at mga kaibigan
Lahat ay sabik na ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Habang naglalakad patungo sa entablado, ramdam ni Evelyn ang bugso ng pagmamalaki at pasasalamat. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa, ang kanyang mapagmahal na biyenan at si Maricel, ang kanyang ina at pinakamalaking inspirasyon. Tumayo siya sa harap ng karamihan, puno ng damdamin at nagsimula, "Nakatayo ako dito hindi lamang dahil sa sarili kong pagsisikap, kundi dahil sa walang sawang suporta ng mga kahanga-hangang tao sa buhay ko." Nanginginig ang kanyang boses. Sa aking asawa na palaging nandyan bilang aking sandalan. Sa aking biyenan na tinanggap ako bilang sarili niyang anak at pinalakas ang loob ko sa mga mahihirap na panahon. Huminto siya, tiningnan si Maricel at nagpatuloy, "At siyempre sa aking minamahal na ina, si Maricel. Mama, higit pa sa pagkakataong makapag-aral ang ibinigay mo sa akin. Binigyan mo ako ng tahanan, ng pagmamahal at ng pamilyang matagal ko nang inaasam." Malalim na tinamaan ang mga tao sa salita ni Evelyn, lalo na si Maricel na napaluha sa labis na emosyon. Ang puso ni Maricel ay punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat nang tawagin siyang ina sa isang napakapampubliko at taus-pusong paraan. Ang mahabang taon ng paghahanap, ang kirot ng pagkawalay at ang mga panahon ng pagdududa ay humantong sa sandaling ito ng purong kagalakan at muling pagkakaugnay. Matapos ang seremonya, nagyakapan ng mahigpit sina Maricel at Evelyn na tila kumakatawan sa pagtatapos ng mga taon ng distansya at ang pagkakatibay ng kanilang ugnayan bilang mag-ina. "Anak ko," bulong ni Maricel, "pinunan mo ang puwang sa aking puso sa paraang hindi ko kailanman naisip." Mahigpit ding niyakap ni Evelyn si Maricel at sumagot, "Mama, itinuro mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Habang buhay akong magpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin." Magkahawak kamay, silang lumabas ng graduation, puno ng bagong pag-asa at sigla para sa hinaharap. Klarong-klaro na ang kanilang buhay ay mas mapupuno pa ng kaligayahan at pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay isang makapangyarihang patunay na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang at ang dedikasyon ng isang ina sa kanyang anak ay hindi nawawala. Gaano man kahirap ang mga pagsubok na haharapin. Kung nahanap mong inspirasyonal ang kwentong ito, paki-like at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na makapagbigay pa ng mas maraming kwento na puno ng inspirasyon. Huwag palampasin ang aming susunod na video na lalabas na sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli.